Kasi ang tatay ko, di ba, he's known as Dencio Padilla. Mm-mm. Pero ang tunay na pangalan ng tatay ko, ang legal name ng tatay ko is Esteban Valdivia. That's why ako, nung pinanganak ako, ang pangalan ko, Dennis Esteban Dominguez Valdivia. Okay. So, dalawa pangalan ko kasi yung second name ko, yun yung tunay na pangalan ng tatay ko. So, bali junior nga ako dahil Dennis Esteban Valdivia, ang tatay ko, Esteban Valdivia, pero mas kilala as Dencio Padilla. That's why, nung mag-artista ako nung bata ako, Borgi, nung bata ako, nung child actor ako, ang naisipan nilang ipangalan sa akin para madaling matandaan, Dennis Padilla. Isinunod dun sa Dencio Padilla, which naging screen name ko na buong karir ko. First of all, kaya naman nagkaroon ng opposition ako noon because both of them, Julia and Claudia, are both minors. I think Julia was only 17, tapos si Claudia was only 15. So, sa akin, parang hindi naman yata priority ng buhay ng mga anak ko na tanggalin yung family name ko. Tsaka parang legal name lang naman yun eh. So, legal name, meron ka namang alias, pwede namang alias Claudia Barreto or Julia Barreto. So, that time. Ngayon, nagkaroon ng, they filed a new petition, I think, kung hindi April, I think, last November, 2025. Okay. So, today was supposed to be yung first hearing namin regarding the change of name, yung pagtatanggal ng Valdivia. Pero, according to the clerk of court, na-reset for September. Layo ha. Malayo nga, 3 months eh. Oo. Actually, ang nag-file lang ngayon, hindi ko alam kung nag-file din si Julia, pero ang nag-file lang yata ngayon, doon sa papers na hawak ko, si Claudia lang. Claudia lang. Claudia lang. Oo. Ever since pa si Leon, wala. Hindi siya. Wala. Oo. That's, so, I assume that they're still using Valdivia, pati sa school documents, sa legal documents. So, during that time, parang okay ako, yung accepted, kumbaga parang okay lang na tanggalin na lang nila yung family name ko kung yun yung ipinipetition nila. Kasi ako, ang paniwala ko, siyempre tayo naman mga magulang, tayo mga parents, di ba? Ang priority natin, yung kaligayahan ng mga anak natin. So, habang palapit na yung hearing which is supposed to be today, parang, ewan ko ba, parang nung una parang magaan yung loob ko. Tapos eventually habang palapit na, parang, oo, parang may heaviness. So, well, last night I prayed, sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako ng ng peace ng isip tsaka ng puso. And I realized na ito palang sadness na nararamdaman ko, kung ito'y makapagbibigay ng happiness naman sa aking mga anak, okay na ako. Okay na ako. Dahil number one, adult na sila pareho. Adult na silang lahat. Nakapag-decide, pwede na sila mag-decide on their own. So, okay na ako ron. Ang gusto ko lang maparating sa kanila na may Valdivia man o wala yung kanilang family name, gusto ko lang malaman nila na mahal ko sila and I'm still here to be a father to them. I'm just a text away or I'm just a call away. Anytime. Basta yung priority ko, yung happiness nyo pa rin. Tsaka gusto ko pa rin, mas maraming blessing pa rin ang dumating sa buhay nyo dahil I'm not getting any younger, so ayoko na mag-keep ng kalungkutan. Ang gusto ko na lang i-keep yung peace na lang, peace. And ay siguro sa mga darating na panahon or hindi natin alam kung kailan, sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness. Kasi ako naman, publicly, nag-apologize naman ako sa kanila eh. Di ba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Siguro, bago mag-September para do sa initial hearing, yun lang ang hope and wish ko.
na sana magkausap kami ni Claudia na kaming dalawa lang. Para, kasi iba yung tinatype mo siya eh. Iba yung nakakausap mo ng personal eh. Kasi, siyempre, iba yung magkaharap kayo na mata sa mata kayo nagkakausap. Yung pag-file, sa tingin mo, yung pag-file ni Claudia na yun, ng para change of name last year, naka-trigger yung nangyari sa wedding? Siguro. Siyempre, sumama rin ang loob nila noon eh. Yung wedding na, di ba, nag-post ako nung mga rant na mali. Kasi, kung hindi ko pinost yung mga nararamdaman ko noon, siguro, one step closer na sana ako na makausap sila. Pero dahil doon sa nangyari na yun, na alam kong mali nga, dahil nadala ako ng bugso ng damdamin ko, para bang ang pakiramdam ko eh lalo yata silang napalayo. And yun nga, hindi ko alam paano gagamutin yun eh. Kaya yung mahanap ako ng paraan para maka-relay ng messages ko sa kanila. Which is, yun nga, nagtatry ako mag-text or mag-message sa Viber at saka itong interview na to na sana makarating sa kanila na gusto ko lang sana magkausap kami before dun sa supposed to be initial hearing today na na-move ng September. So, sana magkausap kami. Yung if ever na mag-usap kayo, okay pa rin sa'yo na ituloy nila yung pag-change of name? Oh, yes. Hindi mo na siya i-oppose? Hindi na kasi hindi na siguro ako mag-o-oppose kasi unang-una si Claudia is already married. 'Di ba? Adult na rin siya. Meron na siyang sariling pamilya. So kung tatanggalin naman niya yung Valdivia, ang magiging middle name niya, so Claudia Isabel Barreto Valdivia. Ano ba yung apelyido na pangasawa niya? Lorenzo. So siguro kung maalis yung Valdivia, magiging Claudia Isabel Barreto Lorenzo na. Wala na yung Valdivia. Kay Marjorie, hindi mo sinubukan? I think I had an interview before na I think I apologized na rin kay Marjorie before na kung ano man yung mga kung ano man yung pinagtalunan natin mga issues before, ako yung humihingi ng apology noon na broadcast ko na yun. Yun lang. Hindi ko lang alam kung ano yung reply. Wala pang... Pero hindi mo tinry makipag-communicate sa kanya? Hindi. Hindi. Or you opted not to? Oo, kasi tatanda na ng mga anak ko, pwede na akong dumiretso kasi. Message ko sa aking mga anak, again, I'm sorry kung ano man yung mga mistakes na nagawa ko at yung mga pagkukulang ko. I hope magkaroon ng chance na mapatawad niyo pa ako sa mga darating na panahon. And to Claudia, with or without the Valdivia family name, hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa'yo. I'm still the father na handang mag-defend sa'yo sa lahat ng bagay. At I'm just a text or call away. Doon mo napapatunayan yung mga sinasabi nila na ang anak kayang itakwil ang magulang ko. At tiisin. Tiisin. Oo. Magulang din. Alam mo, nung araw, ang tatay at nanay ko, pag nagsasalita sila sa akin ng gano'n, hindi ko naintindihan. Nagagalit din ako sa parents ko, sa tatay at nanay ko. Kaya lang, nung naging magulang ako, doon pa lang tumalab na parang totoo na pag naging magulang ka na, tsaka mo lang maunawaan yung magulang mo. Kaya lang, ang disadvantage kasi, by the time na maging magulang ka, ang magulang mo, it's either wala na or ang tanda na nila. Parang mas limited na yung time mong makabawi. Kasi nagkaedad ka na bago mo na-realize eh. So yung magulang mo, doble na yung edad. Kumbaga, it's either matanda na sila bago ka makabawi or wala na sila. Ayaw mo sana mangyari. Oo, ayoko. Kamukha tatay ko, di ba? Wala na tatay ko, di ba? Buti nanay ko, buhay pa.
marami pa akong chance ang makabawi kung ano man yung mga yes, may chance. Sa tatay ko, nakabawi rin naman ako bago siya nawala. So, parang gusto ko rin i-apply sana sa mga anak ko sa akin.